Sa YouTube, ganun din. Hay, di pa kami number 1 yan ha? Di pa ba? Baka naman, malapit na. Malapit na. Di naman sa pagmamayabang. Ultrasonic Broadcasting System, Incorporated. UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Same, pero iba. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bayong pisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. 8 years na po kaming hiwalay ng ex-husband ko. Nalaman ko rin po na buntis ako nung panahon na nakabuntis siya ng iba. Kaya imbes na maging masaya lang ako, may halo po ng sakit at lungkot. Iniwan kami ng asawa ko at mas pinili niya po yung babae niya. Nakiusap ako na sana kami naman yung piliin niya. Pero pinanindigan niya pa rin yung pagpili doon sa isa. Ngayon, 7 taon na po yung nakalipas. Bigla po kaming nagkaroon ng communication and tinatanong po sa akin ang aking ex-husband kung pwede daw namin buuin ulit yung nasira naming pamilya. Pero nung time na yon, DJ Lindsay, meron po akong kinakasama. At meron rin po kaming isang anak. Yung live-in partner ko po, yung umako sa lahat ng responsibilidad doon sa anak namin ng ex-husband ko. Tumayo siyang tatay, provider, at protector naming mag-ina. Ngayon, ang sabi po ng dati kong asawa,
Baka daw pwede naming buuin yung pamilya namin ulit. Yun nga lang, meron pong kondisyon. Bubuuin po namin yung pamilya namin pero hindi niya iiwan yung babae niya. Sa makatuwid, ako ang magiging kabit. Kasi gagawin daw po naming sikreto ang relasyon namin. Hindi ako pumayag. Sabi ko sa kanya, para saan pa? Masaya na ako sa pamilya namin. Tapos hindi ko maintindihan kung bakit pasulpot-sulpot itong dati kong asawa na para bang walang nangyari. Ni humingi ng tawad, hindi niya magawa. Tapos pilit niyang kinakausap yung anak namin. Pinipilit niya talagang maging maayos yung pagsasama namin. At muli daw po kaming mabuo bilang isang pamilya. Pero hindi ako ganon kabobo. Tandang-tanda ko pa yung awa ko sa sarili ko nung iniwan niya ako. Tandang-tanda ko yung mga niluha ko noon para lamang sa kanya. Ngayon, DJ Lindsay, gusto ko sanang ipagdamot yung anak namin sa kanya. Dahil nababastusan po ako sa gusto niyang mangyari. Ang lalabas, kami ang second family. Gusto niyang itago kaming mag-ina. Yan po yung dahilan kung bakit ayokong pasamahin yung anak ko sa kanya. Hindi ko po bine-brainwash ang anak ko. Pero habang tumatagal, ay nagiging magaspang po ang ugali niya. Lalong-lalo na kapag nakikitungo sa kanyang tatay. DJ Lindsay, ano po ba ang dapat kong gawin at dapat kong sabihin sa ex-husband ko? Sana po matulungan ninyo ako. Ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Sa inyong lahat. Oras natin sa buong kapluan, 15 Kembots. Makaraan po ang alas 9 ng umaga, 9:15 on the clock. Wow! Kasama niyo pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Oh, dali. Wait lang ha. Kumalma po tayong lahat. Parang sasabog yung comment section. Galit na galit yung mga tao. Ang daming mga exclamation point. O, kalma. Okay Baby, kalma. Diba? Kumalma po tayo, mahal ko pang ako, baby ko. Ano nga bang gagawin mo kung ganyan yung gustong mangyari ng dati mong asawa? Wow! Yung tipong gusto kayong isikreto, magkakabalikan daw, aayusin daw yung pamilya ninyo, pero hindi niya pa rin hihiwalayan yung babae niya. Nakakaloka, diba? Alam mo, I totally understand kung bakit galit na galit yung mga tao ngayon. Karamihan dito babae yung mga nagko-comment. Ang dami yung exclamation point But anywho, nakakabastos nga naman, di ba? Yung gustong mangyari ng ex-husband mo. Hindi ko alam kung kinulang sa brain cells yung asawa mo. O talagang ganyan lang talaga siya tinrain ng trainer niya. Trainer! Diba? Hindi ko alam kung bakit ganyan yung daloy ng utak, ng neurons, ng brain cells and all ng asawa mo. Diba? Anong meron? Bakit sa lahat ng pwedeng itago, kayo pa? Kayo nga yung nauna. Okay
Nakakaloka to. Base tayo ng comments ha. Alam mo naman, syempre, pagbigyan natin to mga Gina G ngayong umaga na to. Sabi ni Cristel Abrea, alam mo ate girl, hindi na dapat yan pinoproblema eh. I-block mo na, matik yun. Diba? Remember, iniwan ka na. Diyan ka na sa second partner mo. Huwag nang ipahiram yung anak mo. Galit na galit. Sabi pa dito, gigil mo ko ate, hindi na pinag-iisipan yan eh. Oh. Sabi naman ni Aliza or Eliza Anchori. So sabi dito, DJ Lindsay, good morning. For me, wag ka nang pumayag ate. Una po sa lahat, masyado pang bata yung iyong anak at magiging trauma sa kanya habang lumalaki siya. May responsibilidad siya sa bata kasi kahit papaano siya ang tatay. Kahit doon na lang po maging co-parenting kayo. Kung ayaw mo pa rin, itulfo mo. Shout out from Japan. Sabi naman dito ni Chris, sino pa to? Arch. Masaklak naman yung nangyari sa inyo. Kung masaya ka na sa ka-live-in mo, dyan ka na pumirmi. Tahimik na yung buhay mo at di mo na kailangan pang i-complicate pa. As far as your child is concerned, wag mong ipagkaila sa kanya na makilala niya ang kanyang ama. Just make sure na naipaliwanag ng ang anak mo sa mga gabay mo sa kanya. True. Sabi pa dito ng mga pangga natin, Pam de la Cruz, GG pala siya eh. May utak ba yan? Siyempre, hindi ko pwedeng sabihin yung buong salita, di ba? Dahil baka, uy, the memo is waving. Sabi ni Pam de la Cruz, Ega! Papamura tayo dito. Hindi ako papayag. Diyos ko, nakakabwisit naman niya, sabi ni Ate Rosie Lopez. Ang daming hindi papayag ha. Sabi ni RJ, hindi ka nagpakatatag ng 8 years para lang maging kabit. Honestly, hindi naman siya kailangan, di ba? Gugulo lang ang buhay mong mapayapa. Bigwasan mo na yan. Ay, hindi ka magiging violent for today's video. Pero pag ganyan, kahangal. Pag ganyan ka, talino yung kausap mo, baka mabigwasan ko rin. Ang kaloka. Sabi naman ni Ate Faye Lara, wag mo na siyang kausapin at huwag kang papayag na mangyari yon. Sabi ni Mickey Cuadras, uy, you're back, Mickey, ha? It's a big no. Huwag kang tanga ulit. Mas okay nang ganyan ka. Sigurado hindi okay yung pamilya niya. Kaya gagawin ka lang niya na option. Magseryoso ka na lang. Kung mangungulit, okay, sumbong mo sa asawa niya, di ba? Tingnan ko lang kung hindi yan titigil. Yung, di ba? Oo, kita mo 7 years na nakalipas, Sumbong mo daw sa asawa kapag kinulit ka ng kinulit. Sabi naman ni Darwin, total sa kanya naman po ang custody ng bata, karapatan niya na hindi ibigay sa ex-husband niya ang anak niya. Kung pipilitin ng ex-husband niya about sa bata, kasuhan niya. Ang taray! Grabe naman yung kaso factor, friend. Wait lang, kwentuhan muna tayo, wala munang kasuhan. Oo. Sabi ni Shachan Mitch, good morning DJ Lindsay. Naku, Mare, nawala yung comment mo, Mare. Ayun. Akong nanggigigil dyan sa ex-husband mo eh. Kapal ng mukha, di ba? Oo. Ano yan? Papayag ka na ng ganun? Ikaw yung legal wife tapos papayag ka ng ginaganyan ka? Maluwag ang tornilyo ng ex-husband mo. Hindi na pinag-iisipan yan. Kahit di siya naging mabuting asawa sa'yo noon, sana naging mabuting anak siya sa anak nyo or ama. Ama to. Mare, ama. Oo, hindi anak. Oo. Diba? Pero kung hindi naman, wag na. Diba? Nanggigigil ako sa inyo. Sabi ni, Shachan Mitch. Wengski Matt, saan kaya kumukuha ng kapal ng mukha yung ex-husband mo? Naku, in fair naman sa ka-live-in mo ngayon ha, nagpakatatay siya sa inyong dalawa. In fairness. Oo, grabe, ang daming comments dito. Sabi ni Bogs Ignacio Asis, uy, bago to. Welcome to Lihim ng Liham, Bogs. Oo, ex mo ang kulang sa aruga, ang lakas ng tama. O si Kuya Rolando. Oh, bakit? Kuya Rolando, bakit? Nanonood yung mga mga officers na pang technical namin dyan sa transmitter. Anywho, kung ako yung tatanungin mo, kasi merong ugali ang past natin, 'di ba, na bumalik para lang i-test kung patangatangat pa rin tayo, 'di ba? Yun naman talaga yung katotohanan ng buhay. At yung heavens or yung universe, naniniwala ako, na paulit-ulit kanyang sasaktan, paulit-ulit niyang ibabalik yung nakaraan para tingnan kung natuto ka na sa leksyon mo. Diba? Kaya nga may mga tao, diba, from our past na balik ng balik. Oo, ang kulit. Diba?
tinanggal mo na sa buhay mo pero balik ng balik para i-test kung talaga bang kakapit ka pa rin ba? 'Di ba? Susunggaban mo pa rin ba? Diba? Kasi kapag sinunggaban mo yan, may mapapala ka talaga. Hindi lang natin alam kung positive or negative. But one thing's for sure, ngayon kasi okay na eh. Tahimik na yung buhay mo eh. So bakit ka pagagawa ng paraan para magulo yung tahimik na sitwasyon mo ngayon? Wow! Di ba parang nakakabastos din sa, di ba, live-in partner mo ngayon na nagko-communicate pa rin kayo ng ex-husband mo? I mean, matatanda na naman kayo at kung nag-uusap lang naman kayo, okay lang naman. Pero feeling ko, hindi ka na dapat pa nababother dito sa question ng ex-husband mo eh. 'Di ba? Yung pag-open up niya pa lang ng topic na magkabalikan kayo at ayusin ang pamilya ninyo pero may kondisyon. Kayo yung isisikreto ko, hindi yung naanakan ko. 'Di ba? Doon pa lang siguro kung ako yon, binlock ko agad yon. Binabaan ko ng telepono, ganyan. Talagang binlock ko lahat ng communication namin. Oo. Pagsasalitaan ko pala muna ng masakit. Oo. Tapos saka ko siya iba-block para wala siyang palag. Oo. Sabi ni Raida Huariza, hay naku, talaga naman nakakagigil. So ganun lang yun. Naniniwala ako na yun nga kapag may mga tao na po sa nakaraan natin na gustong bumalik para lang malaman kung ano kaya, pagbibigyan niya pa kaya ulit ako, makakascore pa rin kaya ako, maloloko ko pa rin kaya siya. Kapag kumagat ka dun sa patibong, paktay ka diha. Patay na. Pinagbilhan ng bakang payat. 'Di ba? So wag ka papayag na magulo yung present life mo ngayon. 'Di ba? Alam mo, pinaghirapan mo rin yung buhay na meron ka ngayon eh. 'Di ba? Mahirap kaya makakilala ng bagong partner. You spent 8 years of your life, 'di ba? Or hindi ko alam kung ilang taon ba kayo nagsama ng ex-husband mo, pero miserable yung buhay mo nun, di ba? Malungkot ka dahil meron siyang ibang babae. Tapos, nung nabuntis ka, sakto nabuntis din niya yung ibang babae. At ang worst pa doon, Mare, pinili niya yung ibang babae kesa sa'yo, na dapat ikaw yung pinili niya. Di ba? Kasi ikaw yung kasama niya eh. Di ba kayo yung nagsama sa hirap, sa ginhawa? Pero nung nagkapilian na, nung kailangan, yung moment na kailangan siyang pumili ng kung sino yung sasamahan niya, sino yung bibigyan niya ng, ng right para makasama siya habang nagbubuntis, hindi ikaw yung pinili niya. Masakit yun, Mars. Then here you are, oo, di ba? Nung mga panahon na yun, iyak ka ng iyak, tinatanong mo siguro si Lord, bakit nangyari sa'yo to? Tapos, di ba, para meron kang kasama sa hirap at sa ginhawa, binigay sa'yo ngayon yung live-in partner mo. So, ang saya na ng buhay. Nagkaroon ng tatay, di ba, yung iyong anak. Kahit hindi niya kadugo yun, inako kayong dalawa, di ba? Tapos ngayon, masaya yung buhay mo, tahimik, di ba? Isang unit kayo, isang family kayo. Biglang bumalik, di ba? Yung sugo ng D-Bell. So, bakit mo papapasukin, di ba? Bakit mo papapasukin yan sa bahay mo, sa buhay mo, sa mundo mo? 'Di ba? Wag na. Yaan mo na siya doon. Siguro sabi nga ng commenters natin, hindi yan masaya sa buhay niya. Hindi yan masaya sa pinili niyang asawa. Oo, kaya bumabalik sa'yo. Yaan mo na siya. Wow! 'Di ba? Wag na. Manghahawa lang yan ng bad vibe sa buhay. Yan, dyan ako sigurado. Sabi ni Mitt Castro, wag mo na pong balikan yan. Sabi naman ni Bernadette, hi DJ Lindsay, ang blooming mo naman. Hi nako, Gina G po ako dyan sa ex mo ha. Wag ka pumayag, magmumukha ka lang tanga sa kanya. At saka imaginein mo yung pride niya at yung ego niya kapag bumalik ka sa kanya. 'Di ba? Kasi if-feed mo yung pride niya, edi ang yabang niya ngayon kapag bumalik ka sa kanya at bumalik kayo mag-ina sa kanya. Iniwan ko na yan eh. Iniwan ko na yan eh. Tapos doon ako sumama sa ibang babae ko. Pero nung binalikan ko, kinausap ko, bumalik naman sa akin eh. Mahal na mahal ako eh. Siyempre, ako pa. Gwapo kong to. Mukha mo. Diba? Kung sinasabi ko sa'yo, pag-isipan mong mabuti kasi at the end of the day, ikaw pa rin naman na magde-decide nito. Pero sinasabi ko sa'yo sinasabi namin sa'yo, wag mo nang balikan yung ex-husband mo. Sabi nga nung isang commenter natin, pwede naman kayo maging co-parents mag-co-parenting para doon sa anak. Diba? Sa anak ninyong dalawa. Pero hanggang doon na lang yun. Wag mo nang guluhin pa yung buhay mo. Sabi nga nila, at ito lagi ko tong tinatandaan at lagi kong pinapaalala sa sarili ko, there will be people na magbe-break ng heart natin. 'Di ba? Pero once na na-break na yung heart natin, don't ever go back to them ever again. Wow! Kasi nagawa na nila tayong saktan eh.
syempre, there will be times or hindi natin maide-deny na kung nagawa nila tayong saktan, posible na gawin nila ulit yon sa atin. Kaya, yun ang motto ko sa buhay. Don't ever go back to that one person who broke your heart. Sabihin ng iba, Lindsay, people change naman. I know, people change. Pero, nagkaroon na sila ng first chance nila eh. At dun sa first chance nila, posible naman na hindi nila tayo saktan. 'Di ba? Choice naman nila kung sasaktan tayo o hindi. Pero they chose to break our hearts. So, nasa sa kanila yon. Dalhin na lang nila yung, 'di ba, yung consequence of breaking our heart. Wow! Don't ever go back to them. Those people na nanakit sa atin, na talagang nagbigay sa atin ng nagpunta or nagplay sa atin doon sa part na sobrang dilim, sobrang sakit, 'di ba? Yung feeling mo wala kang silbi sa buhay na ito, bakit ka iniwan, bakit yung isa yung pinili, 'di ba? Anong meron sa kanya? Pareho naman kaming buntis. Mas maganda ba siyang magbuntis? Hindi ba nangamatis yung ilong niya, 'di ba? Hindi ba nangitim yung batok niya, yung kilikili niya nung nagbubuntis siya? Kaya siya yung pinili mo, 'di ba? Mapapatanong kay bakit siya yung pinili, bakit hindi ako? Diba? So wag ka nang bumalik doon. Kapag bumalik ka, bahala ka sa buhay mo. Sure ako, susulat ka ulit dito sa lihim ng liham pag bumalik ka sa kanya. Oo, promise yan. Sabi ni Kian Henner Pado, uy, bagong pangalan to, welcome to Lihim ng Liham. Balikan mo tapos pag nagkapilian, iwanan mo din para makaganti ka. Uy. Diba? Pwede rin naman. Sabi ni Jill Manimbaw, welcome, mga bagong pangalan sila. Makapal mukha ng ex-husband mo, literal na PB yan. Anong PB? Anong PB? Peanut butter? Oh. Uy, ano yung PB? Di ko gets. Sorry na. Sabi ni Edriel De La Roso, pumayag ka na. Uso naman ngayon ng tanga. Charot. Ay, hindi ka magiging ano dyan. So, basta yun yung sinabi ko. Huwag ka nang bumalik dyan. Just move on with your life without him and be happy. Stay happy with your present partner. Wow! Yun lang yun. Huwag mong gawing komplikado yung buhay mo. Be practical, be wise this time. Nagkamali ka na once eh. Nasaktan ka, iniwan ka. O this time around, may choice ka ng pumili. Diba? Papapasukin ko ba ulit siya sa mundo ko o hindi? O, edi wag. Para hindi maging komplikado yung buhay mo. 9:29 na po ng umaga sa mga panggapo natin na nandyan sa sitwasyon na yan tulad po ng letter center natin. We wish you well at sana maging matibay ang pag-iisip, maging matibay ang puso. Oo. Ipagdasal nyo yung mga sitwasyon ninyo. Ihingi nyo yan ng guidance kay Lord. Okay.